Ito ang bagong video ng interogasyon sa binatilyong pumatay sa kanyang ina at amain sa kanilang bahay sa suburb. Katatanggap lang namin ng daan-daang bagong larawan ng crime scene ng karumal-dumal na pagpatay na ginawa ng binatilyong si Nikita Kosop. Ang dating student of the month sa kanilang high school ay tumira kasama ang bangkay ng mga magulang niya ng halos 2 linggo habang nagpaplano ng pagtakas. Nasa kaso tayo na iniharap ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Ngayon, ipapakita namin ang kaso na sinubaybayan namin mula simula. Ang kwento ng binatilyong namuhay ng napakakomportable. Nakatira siya sa malaking bahay, mahal ng magulang, nakakapagbakasyon sa iba't ibang bansa, at nakakakuha ng magagandang grado. Pero sa huli, may napakadilim siyang bahagi sa kanyang pagkatao, at gumawa siya ng isang bagay na tanging isang halimaw lang ang kayang gawin. Tingnan ko kung matutulungan kitang makaalis sa posas. Saglit lang ito. Saglit lang, ilang minuto pa, okay? Naglabas ang Waukesha County Sheriff's Office ng interogasyon video noong una nilang tanungin si 17 anyos Nikita Kosop noong Marso 11, 2025. Inaresto si Kosop sa liblib na lugar sa Kansas at dinala sa Wisconsin para harapin ang kanyang mga kaso. Nasa loob ng bahay sa labas ng Milwaukee ang kanyang ina at amain. Naglabas ang opisina ng sheriff ng daan-daang larawan mula sa bahay na iniwan ni Kosop kung saan siya tumira kasama ang bangkay ng kanyang mga magulang ng halos 2 linggo bago siya umalis at nag-road trip na tumawid sa ilang estado at daan-daang milya. Base sa dokumento ng korte, plano niyang tumakas sa Estados Unidos papuntang Ukraine na akala niya ay magiging malaya siya roon. Pero makikita mo na binigyan siya ng legal na sistema at ng mga autoridad ng isang leksyong tatatak sa kanya habang buhay. Sa interogasyon, hindi agad tinanong ng mga detective ang nakita sa bahay. Nagkwentuhan muna sila tungkol sa pagpapalaki kay Nikita. Pinapakomportable nila siya kaya dinalhan siya ng fast food na kalmado niyang kinain. Walang anuman. I don't usually order. Hindi ko alam kung kaya natin. Hindi ko talaga alam. Pasensya na, wala ako ng tamang piraso na gusto mo. Kinuha ko na rin. Pagpasok ng mga detective, nagsimula na silang magtanong. Tapos na kayo? Oh, Yan ba gusto mo? Sige, ayos lang. Kaya Nikita, gusto lang kitang ipakilala. Ito si Ross. This is Kendra. Hi, Ginoong Anderson. Ikinagagalak kitang makilala. Kaya pala may ibang detective sa paliparan. Department. Nagsimulang magtanong ang mga detective tungkol sa pagpapalaki kay Nikita at dito nakuha natin ang bagong impormasyon sa dinamika ng pamilya. ipinanganak ka sa Moldova, tama ba? Oh, Sandata ng Diyos. Oh, Si Nikita ba ito? oh. Gusto mo bang tawagin kitang Nikita? O iba pa, Ayos lang ba? May gitnang pangalan ka ba? Wala ako. Ipinanganak ka sa Moldova noong 2007 si nanay ay si Katiana. Oh. Nasa picture ba ang totoong tatay mo? naghiwalay sila noong 2011 Gaano ka katagal sa Moldova? hanggang Hunyo ng 2017. Kaya 10 taon? O, Naalala mo? o, O, ikwento mo sa akin. eh, Mula pa nung bata pa ako. o. Okay. Kasama ni na Nikita Kossup ang ina niyang si Tatiana at asawang si Donald Mayer sa Waukesha, Wisconsin. Ayon kay Nikita, nagkakilala ang kanyang ina at amain sa dating site noong 2015 habang siya ay nasa Moldova. Dumating ka sa United States noong 2017. Pwede mo bang ikwento sa akin kung paano nangyari yon? Paano nagsimula yon? Sa palagay ko, 2015 nang makilala ng nanay ko ang stepdad ko sa isang online dating site. Nagbakasyon sila ng lalaki sa iba't ibang lugar sa Europa at iba pa kasama siya. sa huli nagpakasal sila at noong Hunyo 2017 lumipat kami sa Amerika. Nagpakasal sina Don at Tatiana noong 2017 at dinala si Nikita sa Estados Unidos. Mga 10 taong gulang siya noon pero mukhang naging maayos naman ang pag-a-adjust niya
lalo na sa pag-aaral sa bago niyang bansa. Magaling siyang estudyante at naging Student of the Month sa Health Department ng kanilang public high school. Sinabi niya na balak niyang mag-aral sa kolehiyo, maging inhinyero at sumikap mapasama sa National Honor Society. Kahit mukhang normal, mabait at kalmado siya sa interrogation video, ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensyang nagpapatunay sa ginawa niya sa bahay. Ito ang video ng bahay ni Kosop at ng kanyang mga magulang sa Waukesha. Malaki at maganda ang bahay, nasa cul-de-sac pa. Mga larawang kuha ng investigador sa loob ng bahay noong natuklasan ang nakakatakot na pangyayari. South, 38 West, 27,056 Cider Hills Drive, tumatawag ang nasa estado at humihingi ng tulong habang sinusuri ang kanyang anak isang. Si Donald S. Mayer, ipinanganak 73 kasama ang asawa at binatilyong anak na lalaki. Tumanggap ng tawag ngayon ang tumatawag mula sa paaralan ng binatilyo at sinabihan na matagal na silang hindi pumapasok sa paaralan. Walang kinausap ang tumatawag doon ng ilang linggo. Noong Pebrero 28, 2025, natagpuan ng pulisya sina nanay at amain ni Nikita na parehong binaril at patay sa bahay. Nakita nila si Don na binaril sa ulo sa computer room sa unang palapag. Patay na rin si Tatiana sa hallway. Pareho silang natakpan ng kumot. Ito ang larawan ng lugar na kinatagpuan ng bangkay ng amain ni Nikita. Ipinapakita ng mga dokumento ng korte na sa mga araw bago ang nakakatakot na pagkakatuklas na ito. Nabahala ang pamilya ni Don dahil sa mga kakaibang text message na natanggap nila mula sa kanya. Sabi ng nanay ni Don, nag-text si Don o ang kanyang telepono sa kapamilya sa Massachusetts na masama ang pakiramdam niya at magpapahinga muna sa social media. Kaya tumawag ang nanay ni Don sa pulisya ng Wisconsin mula Massachusetts para ipacheck ang bahay at siguraduhin na ayos lahat. Pagpasok ng pulis sa bahay, nakita nila ang bangkay ni na Don at Tatiana. Noong araw na tumawag ang nanay ni Don mula Massachusetts para magpa-welfare check sa pulis, wala si Nikita Casa. Isang school resource officer sa high school ni Nikita ang humiling sa pulis na tingnan ang bahay dahil 2 linggo na siyang hindi pumapasok. At hanggang sa puntong iyon, perpekto ang attendance niya sa taon. Oo, perpekto ang attendance niya kaya nakakagulat ito. Mahigit 2 linggo na silang absent at walang nagtatanong. Mukhang gusto rin siya ng mga guro sa klase ayon sa isang guro. Sipi, si Nick ay disiplinado sa trabaho at nagtatanong kapag kailangan ng linaw. Malakas siyang tagapagtaguyod ng tagumpay at masipag magtrabaho para mapanatili ang kasipagan. Magalang siya at mahusay makatrabaho sa anumang grupo. Nakausap din ng mga deputy ang boss ni Don na nagsabing 3 araw bago yon, noong Pebrero 25, nag-text si Don na siya ay may sakit at hindi makakapag-usap sa telepono. Nalalaman ng mga deputy mula sa kartero na may vacation hold sa mga sulat ng pamilya. Pagkatapos, may isa pang malaking palatandaan mula sa kapitbahay. 5 araw bago yon, nakita niya si Nikita Kosop na nagmamaneho ng Volkswagen Atlas ni Don. Wala namang lisensya sa pagmamaneho si Nikita na inisip ng kapitbahay na kakaiba. Pagkatapos pinatrack ng mga deputy ang mga telepono ni na Don at Tatiana at lumabas na wala sila sa bahay. Hindi sila nasa Wisconsin o kalapit na estado. Lumabas sa tracking na ang mga telepono ay nasa Wyoming, 15 oras ang layo, at sinabi ng mga autoridad na hindi ito technical na aberya. Doon talaga natagpuan ang mga telepono. Ipinatrack ng mga deputy ang telepono ni Nikita at lumabas na malayo rin siya sa ibang estado. Napansin nila na ang kanyang sasakyan ay nasa Iowa. Huminto ito sa 755 West Iowa 80 Road sa Walcott, Iowa. Isang malaking truck stop kaya sinundan pa rin ng pulisya ang telepono. Nakipag-ugnayan sila sa lokal na pulis sa Kansas at doon nila ito natunton. Pumunta si Nikita Kosop at ang Volkswagen Atlas sa gasolinahan sa Joaquin, Kansas. Ito ang larawan ng Volkswagen Atlas ni Don na nakaparada sa pump. Nang madakip si Nikita, sinabi ng mga detective na maraming ebidensya sa kanyang sasakyan na mahalaga sa kaso laban kay Nikita Kosop. At sinabi rin nilang isinama niya ang aso ng pamilya ngayon. Sa loob ng sasakyan, sinabi ng pulisya na nakita nila ang isang Smith & Wesson na baril na lantad sa paningin. Larawan ito ng mga balang nakuha ng autoridad sa sasakyan. Ngayon, pabalik sa bahay sa Waukesha, ang lalagyan ng baril para sa partikular na uri ng baril na pagmamay-ari ng amain ni Nikita ay walang laman. Nakita rin nila ang iPhone ni Nikita sa sasakyan at magiging napakahalaga nyon pagdating sa pag-uugnay sa kanya sa pagpatay sa kanyang mga magulang
at posibleng pagsagot sa tanong kung bakit niya nagawa ang ganitong bagay ngayon. Ayon sa pulisya, may nahanap silang 14,000 cash mga elektronikong gamit at maraming alahas sa loob ng kotse na pagmamayari ni Tatiana Casa. May kamera sa loob ng kotse na may drive ayon sa reklamo kriminal. Ipinakita ng memory card ang mga nakakakilabot na footage kaya mag-ingat kayo. Matibay itong ebidensya laban kay Nikita Kosap. Makikita sa video si Nikita sa bahay sa Waukesha, Wisconsin matapos niyang patayin ang ina at amain. Mukhang inilagay ang kamera sa opisina kung natagpuan ang bangkay ng amain ni Nikita. Ito ang larawan ng bahagi ng bahay na may mga unan at kumot na tumakip. Makikita rin sa mga larawan ng katawan ni Don ang mga kandila sa paligid ng pinangyarihan. Makikita sa video si Kosip na nagsisindi ng kandila bago tumakas sa road trip na tumawid ng maraming estado. Ginamit niya ang kandila para matakpan ng amoy dahil halos 2 linggo siyang namuhay kasama ang bangkay ng kanyang mga magulang sa bahay. Ngayon, ayon sa reklamo, makikita sa video ng pulis na inaayos ni Kosip ang kamera kaya alam niyang naroon at nagre-record ito. Ayon sa pulisya, minsan kinuha ni Kosip ang telepono at inilapit sa katawan ng kanyang amain. At sinabi niya sa isang tao na tila kausap niya sa FaceTime, anong sabi niya, "Kita mo siya dyan, literal na nakikita ko ang putong katawan dyan." Hindi malinaw kung sino ang kausap ni Nikita noon. Kalaunan, nabuksan ng pulisya ang iPhone ni Nikita at ayon sa reklamo, lumabas sa pagsusuri ng device na. May thread ng mensahe kung saan tinanong ni Kosip ang isang tao, "Gaano katagal akong magtatago bago ilipat sa Ukraine? 1 o 2 buwan?" Sumagot ang individual sa wikang Ruso. Ayon kay Kosip, ito raw ang sinabi niya, "Siguro kailangan ko pang pag-aralan ang Ruso. Kasi naiintindihan ko pero mahirap magsalita, haha." Nagtanong din si Kosip at ito ang sinabi niya, "Habang nasa Ukraine ako, normal pa rin akong makakabuhay kahit malaman nilang ako ang gumawa nito." Ayon sa tanong ni Nikita sa Ruso. Kasama na rin doon ang mga headphone. Kalidad na headphone para protektahan ang pandinig sa putok ng 357 Magnum, siguradong iyon ang klase ng baril. Nawala iyon mula sa safety box ni Don at nahanap sa sasakyan ni Kosip nang siya ay maaresto sa Kansas. Hindi pa rin malinaw kung sino ang kausap ni Kita Kosip sa mga mensaheng ito. Sa telepono ba nung pinakita niya ang katawan ng ama sa video call? Pinaniniwalaan ng autoridad na pinatay ni Nikita ang kanyang ina at amain noong Pebrero 11 at tumira siya sa bahay kasama ang mga bangkay ng halos 2 linggo. Bago umalis sa road trip, itinapon niya ang telepono ng kanyang mga magulang sa Wyoming at nagmaneho sa Kansas kung saan siya naaresto. At ang kakaibang text na natanggap ng nanay ni Don mula sa telepono ng anak niya sa Massachusetts. Ang mga yon pinaniniwala ang ipinadala ni Nikita Kosip pagkatapos ng mga pagpatay. Ito ang maikling pagdinig kay Kosip noong Abril bago siya ibinalik sa Wisconsin para harapin ang mga kaso ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Narito ang video ng interogasyon kung saan unang kinausap ng Waukesha County Sheriff's Office sa Wisconsin si Kosip matapos madiskubring patay ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Nakatira kayo sa Waukesha, ikaw, nanay mo, stepdad mo, at aso ninyong si Toby sa parehong bahay sa Cider Hills. Sige, pumapasok ka sa paaralan sa Waukesha West ka nag-aaral. Kumusta naman sa West? Kumusta ang high school? Oo. Mabuting biyaya. Magaling ka? Oo. O sige, mag-enjoy ka. Kasaysayan ang pinakagusto ko. Oo. Okay. Meron ka bang hindi gusto tungkol sa paaralan? Kakagising ko lang. Parang gusto ko lang subukan. Lahat ng estudyante sa high school sinasabi yan, di ba? Nabanggit mo na lumipat kayo dito noong 2017. May pamilya ka ba? Sabi ko, wala kang pamilya sa Moldova? Saan ka may pamilya? Ang pamilya ng aking amain ay nasa Massachusetts. Sige. At ang lola ko sa panig ng nanay ko ay nasa Italia. Siya ba yun, si Lydia? Oh, Sige. Itinuturing mo bang pamilya yung sa Massachusetts? Tinuturing mo ba ang nanay ng stepdad mo na lola? Tinatawag mo ba siyang lola o hindi? ibig kong sabihin, hindi ko nga tinawag na tatay yung stepdad ko. Tatay o ama? Pamilya mo sila pero baka hindi ka lang malapit sa kanila. Oh, Tama ba yon sabihin? Sige, ayos lang. Madalas mo ba silang bisitahin sa Massachusetts? taon-taon tulad ng Thanksgiving.
Nakakagulat ang ginawa ng Binatilyo sa magulang niya, lalo na't kalmado lang siya. Sa ganitong sitwasyon, parang hindi niya alam ang mga magiging kahihinatnan ng ginawa niya. Tinanong ng detective si Nikita kung ano ang tingin niya sa kanyang kinabukasan habang nag-uusap sila. Ibig kong sabihin, ayos lang yon, high school na Espanyol, pero mga basic lang talaga. Sige. Eh ano ngayon, marunong ka bang magsalita ng tuloy-tuloy? English lang ba? Nagsasalita ka ba ng Ruso? Dire-diretso kang Ruso, may alam ka pang iba. Oh, hindi ko alam. Marunong ako ng Ingles. Kumuha rin ako ng Espanyol pero wala akong natandaan. Mga club sa paralan? Oh, yung environmental club, sige. Ang Getter Act ay tinatawag na lokal na uri ng voluntaryong serbisyo sa komunidad at pagkatapos ay Future Business Leaders of America. Parang ang ibig sabihin nito ay mga magiging business leaders sa Amerika. May iba't ibang pagpipilian ng events or paksa at pinili ko ang cybersecurity. Sige, yun ba? Maganda bang magkaroon ng resume builder? May exam, may original at pag-aaral. Sa national at regional, nakakuha ako ng magkahiwalay na pwesto. Team ba ito? Mag-isa ka lang. Well, yung cybersecurity ay individual, yung iba naman teams, yung iba. Ayos, kailan mo yun ginawa? Parang ano nga ba, ngayong taon ba yun? Parang Pebrero. Congratulations. Maganda naman. At kasalukuyan din akong sumasali sa National Honor Society. Oh, maganda ang mga grad. Sige. Saan ka pumapwesto sa klase, alam mo? Pangatlo, Ano plano mo pagkatapos ng high school? iniisip ko Madison. Oh, bakit? Baka may kinalaman sa science, technology, engineering, and mathematics, siguro engineering. Pero di pa ako sigurado. Anong pakiramdam nun kung iniisip mo ang dream job mo? Ano yon? Hindi mo pa alam, hindi pa? Maraming bata hindi pa rin alam kahit graduate na. Engineering, mahirap sa math yan. Oh, Sige. maraming math ito. Mahirap lapitan si Matt pero may biyaya ka. Sa parteng ito ng interrogation video, kahit na wala naman talagang kinalaman ito sa kasong kriminal at kung ano ang gagamitin para sa pag-uusig, Nikita Kosip, napapansin ko kung gaano kakalmado si Nikita Kosip sa pagsagot ng mga tanong na ito at kung paano pa siya nagbibigay ng sagot tungkol sa kung saan niya iniisip na patutungo ang buhay niya pagkatapos ng pag-uusap na ito sa mga alagad ng batas. Balang araw, gusto niyang pumasok sa Universidad ng Wisconsin at maging inhinyero. Kalma lang siya habang sumasagot sa mga tanong. Mukhang naniniwala siyang may kinabukasan pa siya sa labas, base sa ginawa niya sa bahay. Kaya mahalaga ang usapan tungkol sa pinagmulan, pagpapalaki, pamilya, kinabukasan at plano niya sa kolehiyo. Tumagal yon ng mga 10 minuto pero kalaunan nagpasya rin ang mga investigador na panahon na para seryosohin ang usapan. Pag-usapan natin, Nikita, kung bakit tayo at ikaw ay nandito sa Kansas at ano ang nangyari. I really want to know why you left at your house. What the plan? Sige. Bago ako magtanong, parang di mo alam ang karapatan mo. Nabasa mo na ba dati ang karapatan mo? Katulad ng mga karapatan? Oo. Sige, may tanong ka ba bago ko basahin? Oo. Wala. At muli, Pakiramdam natin, alam natin kung ano ang nangyari at kung kailan ito nangyari. Pero wala tayong ideya kung bakit ito nangyari. Sige, ikaw lang ang nakakaalam kung bakit ka nasa Kansas at kung bakit ka umalis. Sana kausapin mo ako tungkol sa dahilan nito, hindi lang sa nangyari. Sige. Ito yung kwento mo. Walang ibang nakakaalam nito. Ayokong sabihin sa'yo kung bakit ito nangyari. Ayokong maglagay ng mga salita sa bibig mo at sabihin, sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit ito nangyari. o iniisip niya na ito ang dahilan kung bakit ito nangyari. O tinitingnan natin sa iba't ibang telepono o webpage o social media, ano pa man, at huhulaan lang natin at sasabihin natin sa tingin namin dahil dito ito nangyari. Sige, ikaw lang ang makakapagsabi sa amin kung bakit. At ipinapangako ko sa iyo, gusto ko talagang malaman higit sa lahat. Gusto kong malaman kung bakit. Sige. Habang nag-uusap tayo dito, pwede mong sagutin ang alinman sa mga tanong na tinanong ko. Pwede mo ring hindi sagutin kahit isa. Pwede kang gumamit ng banyo, gagamit din ako ng banyo. Kung gusto mong uminom, uminom ka lang. Kung gusto mo ng pagkain, kukuha ako ng pagkain para sa'yo. Kung gusto mong magpahinga o umupo mag-isa, pwede mo yun gawin. Pwede mo rin silang tawagin. Nikita, bago ako magtanong, alam ko ang mga karapatan mo.
May karapatan kang manahimik. Naintindihan mo? Pwede ba kitang bigyan ng pahintulot o salamat? Hindi, ayos ka lang. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin sa korte laban sa'yo. Naintindihan mo? Oo. May karapatan kang kausapin at samahan ng abogado habang tinatanong. Naintindihan mo ba? Oo. Kung wala kang abogado, bibigyan ka bago ka tanungin. Naintindihan mo ba? Maaari mong piliin kahit kailan na gamitin ang mga karapatang ito at huwag sumagot sa anumang tanong o magbigay ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba yon? Oo, naiintindihan mo ba ang mga karapatang ito habang binabasa ko sa'yo? Nikita, nauunawaan ang mga nabanggit na karapatan. Handa ka bang sumagot ngayon habang nasa chat ka? Sabi ko nga kung gusto mong makita ang mga tanong ko, hindi niya kailangan sagutin. Nasa iyo kung sasagutin mo lahat ng tanong ko. Palabas mo ito. So I'm gonna say, Pwede mong gawin yun o sisimulan ko na ang camera. Karapatan mo ito, hindi ka namin maaring pilitin makipag-usap. Sige, kung saan ka komportable. Hindi kita pwedeng pilitin magsalita. Hindi mo kailangang makipag-usap sa akin. Okay, sinasabi ko lang sa'yo. Mag-usap tayo. Pangako Nikita, gusto ko lang malaman kung bakit para masabi ko sa pamilya mo sa Massachusetts at sa lola mo. Lydia, nakausap ko na sina Robert at Judas. Nakausap na si Tanya. Hindi ko nakausap si Lydia, partner ko ang kumausap. Walang nakakaintindi kung bakit nangyari ito. At pagkatapos ay tumitingin sila sa akin para bigyan sila ng ilang sagot. Hindi ko yun maibibigay sa kanila nang hindi nakikipag-usap sa'yo. Kaya mo akong sabihan kung gusto mong makipag-usap. Sa tingin ko, unahin mong kausapin ng abogado. Karapatan mo yan. Meron ka bang mga tanong para sa'yo? I know. Sige, sandali lang ulit. If you want one of those, by all means, you can. Sige, salamat. Okay. Salamat. Tahimik na nag-iisang nakaupo si Nikita ng halos 2 oras. Isang beses lang siyang gumamit ng banyo pero bukod dito nanatili siyang nakaupo. May deputy na pumasok at inihatid siya sa ibang lugar. Sige, lilipat tayo sa ibang lugar. Sige, itutulak ko ang kamay mo at gagawin natin ito sa tradisyonal na paraan. Tumayo ka sa kaliwa ko dito sa likod. Maikli lang ang biyahe, kaya bilis lang ito. Ayaw muna nating isama ang iba ngayon. What's your time or anything? No, that's fine. Feel alright? Sige, babalik lang tayo dun sa chart na yon. Dun ka pumasok kanina. Hindi yun maikli. Yan na ang katapusan ng pag-uusap ni Nikita, Kosip at ng mga detective. Nagsisimula pa lang lumabas ang detalye kung ano ang dahilan ng karahasan. Ngayon, tatalakayin natin ang motibo. Ayon sa investigador, pinatay ni Kosip ang kanyang magulang para magkaroon ng pera upang patayin si Pangulong Trump, pabagsakin ang United States na gobyerno at magsagawa ng teroristang pag-atake. Tinuri ng Waukesha County Sheriff's Office ang telepono ni Kosip at nakita nila ang ilang nakakabahalang pag-uusap sa wikang Ruso. Hindi lang sa nabanggit natin, kundi pati sa mga mensaheng ipinapadala sa thread habang ipinapakita ang bangkay ng kanyang ama sa bahay. Sinabi rin nila na may mga usapan sa wikang Ruso sa TikTok at Telegram na tinuturing sarili bilang plataporma ng malayang pagpapahayag. Ngunit maaaring maging kontrobersyal ito dahil sa posibleng illegal na gawain doon. Kasama sa investigasyon ang Federal Bureau of Investigation at sinabi nilang may material si Kosip sa telepono tungkol sa Order of the Nine. Angels, ayon sa ahensya, ay network ng mga neo-Nazi at ekstremistang may motibong lahi. Tinatawag itong Siyam-A at hinihikayat ang karahasan at terorismo para pabagsakin ang gobyerno at sirain ang modernong sibilisasyon. Ayon sa warrant, sa pagitan ng ika-14 hanggang ika-24 ng Pebrero, matapos umanong patayin ni Kosip ang kanyang mga magulang, nanatili siya sa bahay kasama ang mga bangkay. Nagpadala si Kosip ng mensahe sa Telegram sa Ruso na nagsasabing, "Sagutin mo silang lahat, sabihin mong nagkasakit ka at hilahin sila sa basement." Tandaan mo,
Dahil sa kakaibang text ng nanay ni Don mula Massachusetts, tinawagan niya ang pulis sa Wisconsin para tingnan ang anak niya. Makikita mo na parang may nagsasabi kay Nikita Kosip sa Russia na ipadala ang mga mensahe habang tinutuloy niya ang plano at lumalabas na nakausap na ng FBI ang pamilya Kosip noong 2023 tungkol sa online na aktibidad ni Nikita. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang marami tungkol sa pagpupulong. Pero alam nating kinausap ng federal agent ang pamilya ni Nikita noong Nobyembre. Noong taong yon, sinabi ng mga ahente na si Nikita Kosip kilala bilang awoken sa TikTok. Nakipag-usap siya sa iba tungkol sa rasistang ideolohiya ng Order of the Nine Angles o SHAM-A. Nangyari ito noong Disyembre 2000 at 24 buwan bago napatay ang kanyang mga magulang. Ikinuwento ni Nikita na kinausap niya ang isang babae tungkol sa ideolohiya at chill lang daw ito. Sabi niya, kapag nalaman ng magulang niya, kukunin ang cellphone niya, lalo na't bumisita ang FBI, laughing out loud. Natuklasan din ng mga autoridad na nakikipag-usap si Kosip sa Telegram gamit ang username na Accelerationist. At noong Enero 21 na wala pang isang buwan bago mapatay ang kanyang mga magulang, noong 2025 iniulat na si Nikita ay nakipag-usap tungkol sa teroristang atake at nagtanong, anong bansa sa tingin mo ang masisisi dito? Sumagot ang isang hindi kilalang user, ang Russia ang masisisi dito, ito ang layunin. Pagkatapos ay sinabi ni Nikita, CP, kung ipapadala ko na sa iyo ang manifesto ko para i-share online, kailangan bang PDF ito? Sabi ng FBI, hindi mo dapat baguhin ang manifesto, nakita nila ito. 3 pahina ito tungkol sa pagpatay sa presidente ng Estados Unidos para magsimula ng rebolusyong politikal at ayon sa kanila, iligtas ang lahing puti. Mula sa mga politikong kontrolado ng mga Hudyo, at sa dulo ay may larawan at papuri kay Adolf Hitler. Sa tingin ko malinaw na ang pagtanggal kay Trump o vice-presidente ay tiyak magdudulot ng kaguluhan. At higit pa rito, mas ilalantad nito sa publiko na posible ang asasinasyon at pagpapabilis ng pagbagsak. Wakas ng quote. Ito ang mga linya mula sa manifesto ni Nikita Kosip na sumulat din ng quote bilang isang side note. Ang ibang pag-atake, kung ano man ang mangyari o sino ang target, wala akong alam kahit pareho pa kami ng ideolohiya. Ang punto ko ay, ang manifesto ay para sa mga pag-atake laban kay Trump. Wakas ng CP. Tungkol naman sa perang iyon, ang $1,000 na cash at ang mga alahas na natagpuan sa kotse ni Don na ninakaw at pagkatapos ay nahuli siya sa Kansas. Lumilitaw na gusto ni Casa gamitin ang perang nakuha umano sa pagpatay sa kanyang mga magulang para bumili ng drone na gagamitin sa teroristang pag-atake. Sa isa pang usapan sa Telegram, nakipag-usap si Kosip sa user na Angel of Death tungkol sa drone na may dropping mechanism. Umano'y nagtatanong tungkol sa pag-aalaga ng drone. At sinabi ng user sa kanya iyon, halaga 12 hanggang $1,500. Pinag-uusapan din daw nila ang tungkol sa improvised explosive device. Humingi rin si Kosip ng headphones na makakaprotekta sa kanyang mga tainga mula sa ingay ng 1,300 at 57 Magnum ang baril na ginamit niya para patayin ang kanyang ina at amain. Iniulat na pinag-usapan ni Kosip ang pagbabayad gamit ang Bitcoin matapos sabihin ng mga state prosecutor na tumigil siya sa Bitcoin vending machine habang nagmamaneho sa iba't ibang estado matapos umanong patayin ang kanyang mga magulang. Nagsimula si Nikita Kosip na nag-plead ng not guilty sa 2 bilang ng first-degree intentional homicide at pagtatago ng bangkay. May kaso rin siya sa estado kabilang ang pagnanakaw ng mahigit 10,000 na ari-arian. Habang inilalatag namin ang mga ebidensyang nakuha ng mga taga-usig sa investigasyon, kasama ang Federal Bureau of Investigation, malalaman mo ang lakas ng kaso ng mga taga-usig kapag nagsimula ang paglilitis sa Enero 8. Inamin ni Nikita Kosip ang 2 kaso ng first-degree intentional homicide at ibinasura ang iba pang kaso laban sa kanya. Narito si Kosip na sumasagot sa tanong ng hukom. Panoorin mo ang kanyang upuan at balikan kung gaano siya kalmado sa interogasyon. Tingnan ang upuan niya, nanginginig habang nagsasalita. Sige po. Naiintindihan mo ba, sir, na ikaw at ang iyong abogado ay malayang magbigay ng argumento para sa tingin ninyong tamang sentensya sa kasong ito? Opo, kagalang-galang. At tama rin po ba, sir, na napag-usapan ninyo ni Ginong Rafael ang mga hangganan, ibig sabihin ang saklaw ng mga sentensya? Kung mapatunayang nagkasala ka sa 2 bilang ng first-degree intentional homicide, parusa rito ay habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng extended supervision. Naiintindihan mo ba ito? Opo, kagalang-galang.
Sa kabilang banda, pwedeng pahintulutan ng korte ang pagiging karapat-dapat para sa extended supervision. Hindi ito pangako kundi oportunidad o karapat-dapat para sa extended supervision matapos ang 20 taon. Nagsilbi ka na ba sa bawat sentensya? Naintindihan mo ba yon? O kagalang-galang na hukom. Kaya yun na nga, hindi ito ang minimum pero may posibilidad na magkaroon ng pinalawig na supervision pagkatapos ng 20 taon sa bawat sentensya. Naiintindihan mo ba yon? Opo, kagalang-galang. Sige, sa palagay mo ba malinaw na ipaliwanag yon ni Ginong Rafael? Opo, kagalang-galang. Pag-uusapan ko ngayon ang ibang aspeto ng pag-amin, questionnaire at waiver of rights form. Ginong Rafael, may kopya ka ba sa harap ng iyong kliyente? Oo, meron. Sinasabi nito sa akin na ikaw ay 18 taong gulang at nakatapos ka ng 11 taon sa paaralan. Tama ba yon? Oo. Kagalang-galang na hukom. Ang mga insidenteng ito ba ay naka-apekto sa graduation mo sa high school? Opo, kagalang-galang na hukom. Sige, hirap ka ba magbasa? Wala po, kagalang-galang na hukom. Sige, nababasa at nauunawaan mo ba ang mga dokumentong nalikha sa kasong ito sa madaling salita, mga ulat ng pulis, pahayag ng mga saksi o iba pang mga dokumentong nalikha sa kasong ito? Opo, kagalang-galang na hukom. Nabasa at naintindihan mo rin ba ang mga dokumentong isinumite mo tulad ng pag-amin, questionnaire at waiver of rights form? Opo, kagalang-galang na hukom. Ipinapakita rin nito na marunong ka sa Ingles. Kaya ko tinanong ang antas ng pinag-aralan mo dahil hindi lang ito tungkol sa kung anong taon ka sa paaralan, pero kung naintindihan at naunawaan mo ba lahat ng mga materyales na ibinigay. Sa pagkakataong ito, pakiramdam mo ba ay nagkaroon ka ng oras para gawin din iyon? Opo, kagalang-galang. Sige, sinasabi dito na nauunawaan mo ang mga kasong inaamin mo. At sa katunayan, ikaw at ang iyong abogado, mga abogado mo, dapat kong sabihin ay naglakip ng tinatawag na mga tagubilin para sa hurado para sa mga kasong ito kasama ng plea questionnaire. Para sa first degree intentional homicide bilang 1,010, 1,010, ipinapaliwanag nito ang mga kailangang patunayan ng Estado sa paglilitis. Tinignan mo ba ito kasama si Ginoong Rafele? Opo, kagalang-galang na hukom. Alam mo ba kung ano ang dapat patunayan ng Estado sa bawat kasong umabot sa paglilitis? Opo, kagalang-galang na hukom. Sige, pag-uusapan natin ang mga elementong yon mamaya. Ayos ba? Ipinapakita rin na wala kang tinatanggap na gamutan para sa sakit sa pag-iisip. Totoo ba ito? Opo, kagalang-galang na hukom. Totoo rin ba na hindi ka uminom ng alak, gamot o droga sa nakalipas na 24 na oras? Opo, kagalang-galang na hukom. Ginoong Rafael, tatanungin kita gaya ng nakasanayan ko tungkol sa iyong pag-unawa sa Ingles at pagbabasa at iba pa. Si Ginoong Kasup ay 18 taong gulang at sa pagkakaalam ko ay 17 siya noon. Nang nagsimula ka sa representation, sapat ba ang oras mo para repasuhin kasama ang kliyente ang ebidensya sa kasong ito? Opo, kagalang-galang na hukom. Akala ko may video recordings din doon. Sinuri mo rin ba yun kasama siya? Maayos namin ginawa yun. May duda ka ba sa kakayahan niyang umunawa o hayaan mo muna akong umatras? Nagka-problema ka ba sa pakikipag-usap sa kliyente? Sige. Kausapin kita tungkol sa karapatang constitutional mo ayon sa dokumentong nasa harap mo. Nauunawaan kong sa pag-amin ko, isinusuko ko ang mga sumusunod na karapatang constitutional. Nakalista ang mga karapatan at may kahon na may X sa tabi ng bawat isa. Napag-usapan mo na ba ang mga karapatang yon sa abogado mo? Opo, kagalang-galang na hukom. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang yon? Opo, kagalang-galang na hukom. Ibig mo bang isuko ang mga karapatang yon? Opo, kagalang-galang na hukom. Sige, sabihin mo sa akin kung totoo ito. Sinasabi dito, isinusuko ko ang aking karapatan sa paglilitis. Totoo ba? Opo, kagalang-galang na hukom. Isinusuko ko ang aking karapatan na manahimik at nauunawaan ko na ang aking pananahimik ay hindi maaaring gamitin laban sa akin sa paglilitis. Totoo ba? Opo, kagalang-galang na hukom. Isinusuko ko ang karapatang tumestigo at magharap ng ebidensya. Totoo? Opo, kagalang-galang na hukom. Isinusuko ko ang aking karapatan na gumamit ng subpena upang papuntahin ang mga saksi sa korte at tumestigo para sa akin sa paglilitis. Ang subpena ay utos ng korte na pwedeng kunin ng abogado para mapatawag ang mga saksi kahit ayaw nilang pumunta. Naiintindihan mo ba ito? Opo, kagalang-galang na hukom. Totoo bang sinusuko mo rin ang karapatang yon? Opo, kagalang-galang na hukom. Isinusuko ko raw ang karapatan ko sa paglilitis na may 12 hurado na kailangang magkasundo kung ako ay may sala. Totoo ba ito? Opo, kagalang-galang na hukom. Isinusuko ko ang aking karapatan na harapin sa korte ang mga taong magpapatotoo laban sa akin at tanungin sila sa pamamagitan ng cross-examination.
Ang cross-examine ay ibig sabihin maaari kayong magtanong ng abogado mo sa mga saksi para subukin ang totoo at tama ng kanilang sinabi. Naintindihan mo ba ito? Opo, kagalang-galang na hukom. At tama ba na isinusuko mo rin ang karapatang iyon? Opo, kagalang-galang na hukom. Sinasabi ba rito na isinusuko ko ang karapatan kong patunayan ng Estado na ako'y nagkasala lampas sa makatwirang duda? Opo, kagalang-galang na hukom. Napag-usapan niyo ba ang ibig sabihin ng makatwirang pagdududa? Opo, kagalang-galang na hukom. Pinag-usapan na yan ng abogado mo sa iyo. Opo. Meron po ba kayong mga tanong tungkol sa mga karapatang ito, sir? Wala po, kagalang-galang na hukom. Meron bang sino man na sa kahit anong paraan ay pinilit kang isuko ang mga karapatang ito? Wala po, kagalang-galang na hukom. Sige, tingnan natin ang kaso laban sa iyo, Ginoo, o mga kaso dapat kong sabihin. Ang unang impormasyon ay nagsasaad na bandang Pebrero 11, 2025 sa Cider Hills Drive na yon ng Waukesha County, Wisconsin. Ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ni Donald Mayer na may intention siyang patayin na labag sa batas ng Wisconsin na binanggit sa impormasyon. Ano sagot mo sa unang tanong, Ginoo? Guilty ka ba? Kagalang-galang na hukom. Sige, ang ikalawang bilang ay nagsasaad. Sa Pebrero 11, 2025 sa Cider Hills Drive na yon ng Waukesha County, Wisconsin, ikaw ay naging sanhi ng pagkamatay ng Biktima B na kinilala bilang Tatiana Kasip na may layuning patayin ang taong iyon taliwas sa batas ng Wisconsin na nakasaad sa impormasyon, isang Class A felony. Ano ang iyong sagot sa kasong iyan, Ginoo? Guilty po inyong karangalan. Sige, ikaw ba ang responsable sa mga paglabag na ito? Opo, inyong karangalan. Kaya sa unang bilang tungkol kay Donald Mayer, sinadya mo bang gumawa ng action? Ang pagkakaintindi ko ay gumamit ka ng baril, isang pistola o revolver at binaril mo siya na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Tama ba yon? Opo, kagalang-galang na hukom. Ginawa mo ba yon ang sinasadya? Opo, kagalang-galang na hukom. Alam mong ang pagbabaril sa kanya ay ikamamatay niya. Opo, kagalang-galang na hukom. Para sa ikalawang bilang, Tatiana Kasip, parehong tanong, kumilos ka ba, gumamit ka ba ng baril para barilin at patayin siya? Opo, kagalang-galang na hukom. Yun ba ang iyong intensyon, Ginoo? Opo, kagalang-galang na hukom. Inaamin mong ginawa mo ang dalawang paglabag na ito. Opo, kagalang-galang na hukom. Binibining basi, inihain mo ang orihinal na reklamo bilang batayan ng mga katotohanan. Ayos lang ako. May pagtutol ba, G. Rafael? Naunawaan mo ba, G. Kasip, ang pag-amin mo? Hahatulan ko kayong nagkasala. Kung hindi ka United States citizen, ang pag-amin mo ay pwedeng magdulot ng deportation, hindi pagpayag makapasok o hindi pagpayag maging naturalisado ayon sa batas federal. Malinaw ba yon? Opo, kagalang-galang. Dahil mabigat ang krimen, hindi ka pwedeng bumoto hanggang hindi na ibabalik ang iyong karapatang sibil. Naiintindihan mo ba? Opo, kagalang-galang. At dahil ito ay mga mabibigat na krimen, labag sa batas para sa iyo na magmay-ari ng baril, kung sakaling magmay-ari ka ng baril. Maari kang mapatunayang nagkasala ng isang mabigat na paglabag na maaaring magresulta sa hanggang 10 taon na pagkakakulong at multang $25,000 o pareho. Naiintindihan mo ba iyon? Opo, kagalang-galang. Bukod pa rito, ito ay isang marahas na krimen. Itinuturing itong siyempre isang marahas na krimen kaya't labag sa batas para sa iyo na magmay-ari ng body armor. Malinaw ba? Opo, kagalang-galang. Gayon din, ang ibang mga kaso ay ibabasura at babasahin na lang. Ibig sabihin, isa sa alang-alang ko ang mga paglabag mo at pananagutin ka, pero hindi ka mahahatulan o mapaparusahan doon. Maaari rin kitang utusan na magbayad. Naintindihan mo ba? Opo, kagalang-galang. Hindi ka na pwedeng kasuhan sa hinaharap. Naintindihan mo ba ito? Opo, kagalang-galang. Naiintindihan mo ba? Kapag nakita kong ang pag-amin mo ay may kaalaman at kusang loob, ituturing kitang nagkasala gaya ng gusto mo. Naiintindihan mo ba? Opo, kagalang-galang. Nakausap mo ba ng sapat ang abogado mo tungkol sa lahat? Opo, kagalang-galang. Malaya at kusang loob mo bang isinusumite ang pahayag at isinusuko ang karapatan mo? Opo, kagalang-galang. Meron ka bang mga tanong para sa akin o sa iyong mga abogado sa puntong ito? Wala po. Pag-amin ni Nikita sa kasalanan, sinabi ito ng District Attorney ng Waukesha. Nakipag-ugnayan kami sa pamilya at pumayag sila na makatarungan ng alok. Sa tingin ko, nabibigyan tayo ng sapat na oras para sa pagkakakulong, kaya hindi na kailangang dumaan pa sa paglilitis ang pamilya. Masasabi mo ba sa puntong ito kung ano ang balak mong ipaglaban sa paghatol?
Naniniwala akong dapat itong mapatawan ng pinakamataas na parusa at iyon ang aking ipaglalaban mula pa nang isinampa ko ang kaso. Sa tingin mo ba posible siyang makalaya at makabalik dito sa komunidad matapos ang 40 o 50 taon? Hindi ko iniisip na dapat siyang makalabas sa komunidad at tututol ako doon. Nabanggit ko rin pero di ako sigurado sa status niya. Makakabalik ba siya dito kung makakuha ng parole? United States citizen ba siya? Hindi ko alam, di ako makapagkomento. Dahil lang hindi ko alam. Gusto niyo rin bang magkomento tungkol sa... Hindi. Salamat. Pati ang mga kliyente mo rin. At pati na rin. Nagkonsulta ka ba kay Nikita Kasap mismo or sa mga abogado lang niya? Alam ko ring pinag-uusapan kung talagang naiintindihan niya ang mga nangyayari. Hindi pa siya tapos sa high school at hindi Ingles ang unang wika niya. Tama, naniniwala ako base sa mga tala na ginawa ngayon na naintindihan niya ang lahat ng sinabi ko. Hindi ako direktang nakipag-usap kay Ginoong Kasap kundi sa kanyang abogado at sa tingin ko ay maganda ang resolution. Ibig bang sabihin nito na hindi na rin matutuloy ang mga kasong federal na napag-usapan noon? Wala akong alam sa kasong federal. Sa pagkakaalam ko wala namang kaso ron pero hindi ako makapagkomento. So pupunta ka sa federal, tututol kami sa malawakang revisyon. Ayoko mangyari yun sa kanya. Kahit kailan. Tama. Bakit? Ayaw mo bang malaman? Delikado ito para sa komunidad. Ipapaliwanag pa ang detalye ng kaso sa hatol. Sa tingin ko, delikado siya sa komunidad natin. Hindi mo ba naisip na baka magbago siya at nagsusugal tayo ron? Leslie, nakipag-ugnayan ka na ba sa federal na investigador? Noong umpisa pa lang, naniniwala ako na maaaring nagkaroon ng ilang paunang pag-uusap pero wala namang kinalaman sa kung ano ang plano nilang gawin or mga bagay na ganon. May kinalaman ka ba doon, Leslie, kahit papaano? Wala akong kinalaman. Sinabi mong madidismiss ang kaso, 3 siya, may ika-10 papupulong kasama ang saksi. 3 iyon para sa impormasyon, 3 hanggang 9. Sa tingin ko, pinag-iisipan naming kasuhan iyon. Sige. Sinabi mong gusto ito ng pamilya pero aling miyembro sila? Pamilya ba ni Donald Mayer yun? Nakipag-ugnayan kami sa pareho. Sa pamilya ng biktima na pumayag sa resolusyong ito. Nagulat ka ba sa pag-amin ni Ginoong Kasip sa kasalanan? Medyo nagulat ako. Wala namang malaking mawawala sa kanya kung dadalhin niya ito sa paglilitis. Pero sa kabilang banda, sa tingin ko, tinitingnan din ng korte kung ang isang tao ay umaako ng responsibilidad sa ginawa niya at naniniwala akong isa iyon sa mga isinasaalang-alang nila sa hatol. Ang malaking tanong sa pagpasok sa pagdinig na ito ay kung papayagan ng hukom na magkaroon ka ng pagkakataong mapagkalooban ng parol pagkatapos mong magsilbi ng 20 taon sa kulungan. Yan ang pagtatapos ng kaso na iniharap ng batas at krimen. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay maaari mo nang mapanood ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkita-kita tayo sa susunod.